For today's video nga mga kainday, no, ito na, babalik na ako sa hospital. Kami ni Dudong Apam, ang aking driver, sweet lover, charot. Dahil nga hindi namin nagawa last time kasi nga busy nga si doktora kasi may emergency. So hindi naman natin talaga maano, no, ang pangyayari. So ngayon, kailangan ko na talagang bumalik kasi nga gusto ko na rin malaman kung okay ba yung result. Awa ng Diyos, sana nga okay yung result natin, no. So napag-alaman ko nga ay talagang nandyan na din daw yung result ng aking pap smear. Mabuti na lang din kasi para hindi na kami magpabalik-balik dito kasi alam nyo naman 45 minutes din yung biyahe namin pupunta dito sa hospital na ito. At talagang gustong-gusto ko tong Mount Samat na ito na Medical Center Hospital kasi nga kitang-kita nyo naman sa video ko talagang madalang lang yung tao. Hindi siya crowded kumpara doon sa Angeles, Pampanga. So ito na, nag-waiting muna kami ni Dudong Apam kasi nga may pasyente pa si doktora para sa OB-GYN. So waiting lang muna kami dyan tapos maya-maya naman pinapasok na kami ng secretary kasi nga kinuhanan din niya ako ng blood pressure. Okay naman yung blood pressure ko kasi 100/80 which is good. Happy ako sa aking blood pressure, no? Kasi sa edad natin, syempre hindi maiwasan na tumataas yung dugo or something. So pagkatapos niyan, pumunta na ako doon sa isang doktor para sa buto kasi nga medyo natagalan nga yung isang pasyente doon ni doktora kaya inuna lang namin muna yung kabila. So yung kaninang video na nakita nyo para sa kamay, pinabili niya ako noon kasi nga baka daw na-trigger lang yung kamay ko sa aking pag-exercise. Tapos, nirestahan din ako ng gamot, which is bibilhin ko sa kahit anong butika. Good for 2 weeks daw. Pagmasdan ko daw kung may pagbabago after 2 weeks. Kung wala naman, ay babalik daw kami doon sa hospital kasi i-x-ray. So, sana nga mawala at gumaling para hindi na yung magpabalik-balik tayo kay hassle baya yan. So, anyway, tungkol doon sa result ng aking pap smear at ang aking ultrasound, una, ang inano ni doktora sa amin, ang sinabi yung tungkol sa aking pap smear kasi siya naman gumawa nun. So, awa ng Diyos talaga, good news na good news. Talaga ang lahat ay negative. Kumbaga walang masamang balita, kumbaga. Which is yun talaga ang gusto nating lahat, no? Na walang may mayuma dyan or bukol-bukol. So doon naman sa ultrasound ko, iba kasi nag-ultrasound sa akin yung talaga specialist tungkol doon. So ganun din. Tapos may pinakita ni Doc sa akin yung result ng ultrasound, which is doon sa mga may kahon-kahon na yon. Pag may isa doon na nakatik na may check doon, ibig sabihin mayroon ka ng possibly na nag-uumpisa going to cancerous. Kasi nga, yun yung pro na mga doon yung area na yon. Kailangan perfect ka doon. So, awa ng Diyos talaga. Wala maski isa. Thank you, Lord. Kasi nga, Diyos ko, ayaw naman natin na magkasakit tayo, diba? Kasi as long as we could, talagang, siyempre, gusto pa natin na hahaba pa yung buhay natin. Kasi alam nyo naman, pag nag-aging tayo, nandyan na talaga yung mga sakit-sakit, nang i-start na. So tinanong ko nga talaga si Doc kung bakit nagkakaroon ng mga cervical cancer yung mga babae. So, yung pala, nag-i-start daw yan sa first, yung sa pagtatalik ng mag-asawa. Which is nagulat talaga ako kasi normal lang naman yan, diba? So, and then second, yung panganganak. Tapos, mas worse pala pag nanganak ka ng maaga kasi yun talaga yung prone daw na magkakaroon ng cancer sa cervix. Kung as long as maagapan, magpa-check up na yung mga bata pa nagkaroon na ng anak kasi delikado. Hindi naman natin wini-wish pero kailangan magpa-check up na or magpa-ultrasound or magpa-pap smear. So, and then, pa ba yun? Yun nga, so nasabi ko na lahat yung kung saan siya nag-start. Ay sa sa genes, kung sa family mo may mga ganon or na ka, 'di ba, nagmana ka sa pamilya na nagkaroon ng ganong cancer. So yun yung mga kadahilanan kasi nga talagang grabe.
mga babae ngayon, yan talaga ang karamihan nagkaroon ng mga ano. So anyway nga, after that, pumunta na nga kami ni Dodong Apam sa SM kasi dumiritso na kami, ayaw na namin na lumabas pa kinabukasan. Kaya sabi namin para isang lakad na lang. So dire-diretso na kami dito sa SM Angeles, Pampanga, which is ano din to 40 minutes to 45 ang drive mula sa Bataan. So anyway, nandyan na nga kami, no? So tig-isa nga kami talagang trolley ni Dodong Apam kasi hindi kakayanin ng isang trolley lang dahil nga itong aming budget ay pang 1 month talagang budgetan to kasi ayaw namin na laging lumalabas ng bahay kasi mabuti kung malapit lang tong ano na to grocery kasi gustong-gusto namin mag-grocery dyan kasi nandyan na lahat yung mga kailangan namin. Kasi pag sa Balanga naman, parang medyo malayo pa yata kumpara dito sa Angeles, Pampanga. So anyway, ito na nga ang una kong dinampot, no, yung sabon kasi nga tinanong ko si Aldrin kung may sabon pa ba sila, wala na nga daw silang sabon at saka konti na lang din yung shampoo. Kaya ito, nagdampot na talaga ako at saka para kay Dodong Apam din. So kanya-kanya kami ano ni Dodong Apam, no, damputan, pero which is may lista naman kami. Sabi ko, yung hindi niya maintindihan na lista doon kasi yung iba Tagalog nga. So wag na lang niya damputin kung ano yung nilista doon, yun na lang yung damputin niya. So itong ano na to, Sunrox na to, napaka-importante sa amin, lalo na yung pang safety sa mga decolor. Kumuha na agad ako ng 2. Tapos isa yung sa ano, yung puro talaga sa pang white kasi importante sa pag-cleaning sa bahay or sa mga ano dyan kasi disinfect din yan. So ito na nga, pumila na nga kami. Sus, Diyos ko, baka napagkarami talaga yung mga tao nagtataka bakit ganyan karami yung anong grocery namin. So iyan lang yung gana for today.